Masayang araw po mga ka-PL. Hindi ho nakaligtas si Jay Tariela mga kababayan sa pangangantsaw nitong isang media outlet mga kababayan na buhat pa po sa bansang China. Siya po ang naging topic mga kababayan. Kinantsawan po si Jay Tariela. Hindi naman po yung kantsaw na kagaya ho ng ginagawa ho natin na pinagtatawanan ho natin siya. Kundi ibinunyag po nitong isang media outlet na nagngangalang China Daily, mga kababayan, ang baho ni Jay Tariela nung siya'y nag-aaral pa na di umano itong mamang ito, abay cheater di umano. Gustong pumasa pero naniniguradong mangopya. Walang iya ka, Jay Tariela. Akala ko sa Pilipinas lang ito pinag-usapan. Abot na hanggang China ang iyong pangungopya, Jay Tariela. O ito ang video, mga kababayan. Siya po ang laman ng balita nitong China Daily. Kung nakuha ho ito ng China Daily, mga kababayan, imposibleng hindi po ito nakuha ng iba pang bansa na malapit din po sa atin. Nakakahiya ka, Jay Tariela. Ginawa kang pulutan sa bansang China ng isang mainstream media. O ito yung video. Panoorin po natin kung paano po ginawang pulutan si Jay Tariela, mga kababayan. China Daily, sana naintindihan nyo ako. Pakiiwas nyo po ako sa copyright ha. Maraming salamat. Sana naintindihan nyo yung sinasabi ko kahit Tagalog. O ito na po yung video, panoorin na po natin. Long before Jay Tariela became known for his combative social media posts, questions about his credibility had already followed him from his days at military school. In 2003, a Philippine Military Academy professor formally accused 8 graduating cadets of cheating in a management information science class. Tariela was one of them. The PMA spokesperson announced that the Academy's honor committee had found prima facie evidence supporting the allegation. So what did the 8 cadets do? They sued the academy and obtained a 20-day temporary restraining order, delaying the investigation. Then, only weeks before graduation, Tariela left the PMA. The honor committee found preliminary evidence. A disciplinary board was being established. Tariela challenged the procedure and then walked away before the Academy reached a final decision. If he was completely innocent, why abandon years of military training only weeks before graduation instead of staying to clear his name? A skeptical reading is that leaving was easier than facing the honor code process to the end. And what happened next? He went to Japan and studied in a Japanese government-sponsored program. His dissertation was titled The Rise of the White Hulls in Southeast Asia, the Philippine Coast Guard Case. It specifically discussed gray zone operations and how governments could maximize the multiple roles of Coast Guard organizations. He later became the public face of the Philippines' maritime campaign against China. Should someone who left the military academy under an unresolved cheating allegation be in a position to lecture others about truth and transparency? Every time he calls others liars, he should ask himself first. O ayan. In-highlights talaga nila, mga kababayan, ang pagiging cheater nitong si Tariela. Tariela, may gala ka pa bang makipag-argumento sa China tungkol sa West Philippine Sea, gayang nalalaman na po nila ang iyong baho, sir? Tariela, ako sa'yo, ibigay mo na lang sa iba yung posisyon mo. yung hindi nangongopya. Yung hindi po cheater, sir. Tariela, ibigay mo sa iba. Umalis ka na sa PCG, hindi ho bagay sa'yo. Kinakailangan itong isa ka sa pinakamataas na ranggo sa isang institusyon, dapat meron kang ibubuga. Meron kang iyayabang na ito ang mga natapos kong pinag-aralan. Ito ang mga credential ko. Matataas ang grado. Hindi nangopya. Hindi cheater. Tariela, o ano masasabi mo? Ayan, natapik ka ng China Daily. Isa sa mga balita nila, ginawa kang pulutan. Mananahimik ka na lang ba? Ako sa'yo, rest bakan mo. Kaso, ang hirap nito, rest bakan, sir, kasi issue po ito nung ikay nag-aaral pa no? Na ikaw di umano, mahilig sumilip sa katabi. Para pumasa, makapagtapos. Pero, nang malaman-laman ng publiko, lalong-lalo na ng mga Pilipino, siyempre nagbuhat po yung balita na yan, mga kababayan, sa ating mga kababayan din. Di po ba? Nakalkal ng ating mga kababayan na ito palang di umano si Tariela, cheater. Ngayon, nakita ho ito ng China Daily. Siyempre, nag-research din po siguro sila at napatunayan nilang itong mama na ito ay cheater nga. O ayan, ginawa siyang pulutan. Tariela, kung ako, sa kalagayan mo, magkukusa na akong bababa. Ibibigay ko na lang sa iba yung position ko. Marami namang mas magaling dyan, mas matalino, nag-aral ng hindi nangongopya. Ibibigay ko yan, sir, para malagay na lamang yung aking pangalan sa katahimikan o sabay retiro o di tapos. Ganun lang naman, kaysa mananatili ka dyan
na hanggang ngayon, pinupulutan ka pa rin ng bansang China. Akala mo hanggang dyan lang sila magtatapos? Sa palagay ko, marami pa silang gagawing balita na kagaya nito tungkol sa pagiging cheater mo. Di ba? Nakakahiya, mga kababayan. Kung yung Pangulo natin, hindi di umano tapos sa pag-aaral, wala talagang degree, mga kababayan. Nag-drop out. Marami naman may sabi niyan, hindi lang po si Ruel Lagbanson. Marami ng Pangulo natin walang pinag-aralan. Kita nyo ano nangyari ngayon sa bansa natin. Nagkandaleche-leche na. Hindi niya alam paano maging presidente. Ganoon din pala itong mga bata niya. Isa na dyan si Tariela. Di umano cheater itong mama na ito. Tariela, makikisuyo kami. Kung meron kang kahihiyan, huwag madamay ang pamilya mo, ang asawa mo, ang mga anak mo dito sa issue na ito para matapos na rin itong issue na to. Tariela, pwede ba ipaubaya mo sa iba? Hindi naman ibig sabihin pinauubaya mo sa iba yung posisyon mo, nahihiya ka sa pagiging cheater mo. Merong mas karapat dapat, deserve na humawak sa posisyon mo. Kasi may mataas na grado sa pinag-aralan. Hindi cheater. Hindi, kagaya mo, di umano, cheater. Kaya ayan, pinulutan ka ng China Daily. Sa totoo lang, mga kababayan, ngayon ko lang nakita itong page ng China Daily. Meron pala silang ganyang pangalan na FB page, na isang media outlet. Ang na-subscribe ko kasi sa kanila, ibang media outlet. Ito bago lang. Talagang malakas ang loob nito na China Daily na ito. China Daily, salute! Madam, sir, salute! At katulong namin kayo sa pagbabalita ng maayos. Hindi naman po siguro ito paninira. Mga kababayan, na sinabi ng China Daily na itong si Tariela ay cheater di umano. Matagal na pong kumakalat yan sa Pilipinas, di ba, mga kababayan? Pinagpiestahan na po yan ng mga Pilipino na di umano, cheater itong mamang ito. Na-pick up lang yan ng China Daily. Kasi, alam mo naman si Tariela, masyadong pabida sa West Philippines eh. Binuking ngayon yung baho niya ng isang media outlet. Tariela, mag-isip-isip ka. Maraming deserve na pwedeng humawak sa posisyon mo. Ibigay mo na lang sa iba, sir, para hindi makakalagkad ang pangalan mo sa kahihiyan. Okay? Ito pa, isang balita, mga kababayan, mahaba sana ito, nababasahin ko, pero hindi ko na po babasahin lahat. Ito na lang po, ang mismong babasahin ko. Ayan, Di ba gay itong si Bendalo? Noong mga nakaraang buwan pa, sinasabi niyang mag-move on na lang daw tayo sa flood control. Huwag na lang daw nating pag-usapan na yan at marami pang mga pag-uusapang problema sa Senado. Kumbaga, isarado na ng tuluyan ang Blue Ribbon Committee at huwag nang mag-hearing tungkol sa flood control scam. Ito, may panibago na naman siyang inilabas na pahayag, mga kababayan. Anak ng tutya talaga, oo. Itong mama na ito, laki ng takot sa buhay. Ganyan ba kapag ka-guilty? Ito, sabi ni Bendalo, hawakan pa ba natin itong mga kaso ng flood control? May question mark kasi nagtatanong ho siya. Iimbestigahan pa rin natin o pwede bang ibigay na lang natin sa ombudsman? Anak ka ng patola naman talaga, Bendalo. Di ba gustong-gusto nyong makuha ang majority, ang liderato sa Senado? Kaya anong ginawa ninyo? Pinagkakasuhan ninyo yung mga duwag ng mga senador. Hanggang sa bumaliktad sila, pumunta sila sa grupo ninyo. Kaya kayo ngayon naging majority, kaya ninyo nakuha ang liderato ng Senado. Dahil gusto nyo paimbestigahan, di ba? Ang flood control scam. Di ba? Yan naman talaga ang pakay. Kasi sa kabila, sila Alan Peter Cayetano, kaya gusto nila maging majority noon. Kasi itutuloy nila ang investigasyon sa flood control scam. Ay hindi ba ito ang motibo ninyo? Iba ba? Ano pala motibo ninyo? Bakit gustong-gusto nyong makuha ang liderato? Ngayong nakuha na ninyo, ano pala motibo ninyo, sir? Erwin Tulfo, hindi na kita tatawaging Bendalo kasi masakit yan sa'yo. Erwin Tulfo, Senator Erwin Tulfo. Ano pala motibo ninyo? Bakit nagkukumahog kayo, gigil na gigil kayo, mabawi ninyo ang liderato sa Senado? Pagtakpan? Ang flood control scam? Isirado ng tuluyan ang Blue Ribbon Committee? Erwin, mamumura kita nakanang yawa ka Bakit mo tinatanong kung hahawakan nyo pa ba ang kaso sa flood control? Nasa inyo po ang kapangyarihan. Huwag nyo nang ibigay sa ombudsman. Marami din kasong hinahawakan ang ombudsman. Gusto ng mga Pilipino, Bindalo, na sa Senado mismo maririnig ang pagdinig sa flood control scam. Kasi naka-live kayo naririnig namin kung ano mga pinag-uusapan. Mas lalo na kung Tagalog. Mas matutuwa kami. Di ba, mga kababayan? Gusto niya na naman yatang imasura na lang yung kaso sa flood control scam. Ayaw ng pag-usapan. Nagtatanong pa kung ipaubaya na lang daw ba ito sa ombudsman o itutuloy ito sa Senado.
Erwin Tulfo naman, para ka namang, ang bobo-bobo mo. Parang ang bobo ha. Pero, sa tingin sa'yo, ng ating mga kababayan, ang bobo mo daw talaga. Hindi ka daw talaga bagay maging senador. Erwin Tulfo, anak ng tutsa naman. Sir, kaming mga kababayan mo, kung Pilipino ka man talaga, matagal na po kami naghihintay sa hearing ng flood control. Dapat nga, flood control ang pinag-uusapan ngayon sa Senado Dapat nga bukas ngayon Ang Blue Ribbon Committee, dapat nga hindi impeachment ang nakasalang ngayon sa Senado. Isa lang ang sigaw ng mga Pilipino, Erwin Tulfo, por Diyos por Santo. Gusto namin na magtuloy-tuloy ang investigasyon sa flood control. Buksan ninyo ang Blue Ribbon Committee, ipatawag ninyo ang 18 dating Marines, ipatawag ninyo, pagsalitain ninyo, huwag ninyong gigipitin, higit sa lahat, huwag ninyong mamanduhan kung ano ang gusto lang nilang sabihin na angkop naman sa inyong panlasa. Hayaan niyong maglahad ng katotohanan ang 18 Marines. Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Huwag mong ipapasa kung kani-kanino ang investigasyon sa flood control. Buksan ninyo ang Blue Ribbon Committee sa lalong madaling panahon. Hindi yung sabi-sabi lang na oo, mag-iimbestiga pa kami. Noong nakaraang linggo, sinabi yan ng isang senador na kasama ninyong buwaya din. Tapos ngayon, may makikita kaming ganitong pronouncement mo na nagtatanong ka kung itutuloy pa ba ninyo ang pagdinig sa Blue Ribbon nitong flood control at ipapaubayan na lang, sabi mo, ipapaubayan na lang sa ombudsman, ay hindi kami papayag. Buksan nyo ang Blue Ribbon, dinggin ninyo sa Senado kasi naka-live, naiintindihan, nakikita, napapanood ng ating mga kababayan Huwag mong sasabihin, ipapasa na lang ninyo sa ombudsman Kayo ang inaasahan namin. Ang tanong, bakit ba ayaw mo? Bakit ba natatakot ka na buksan ulit ang Blue Ribbon at pag-usapan itong flood control? Natatakot ka na baka madawit ka? Erwin Tulfo, natatakot ka na baka madawit ka? Ano kinatatakot mo? Kung malinis ka, kung hindi ka dawit, kung wala kang kasalanan, kung hindi ka nakatanggap ng maleta, baka ikaw pa ang manguna sa investigasyon. Kaso ang ingay nyo po, sir. Ang dami mong mga pasakalye, ang dami mong rason kasi hutang ipapasa na lang sa ombudsman, magtatanong ka pa kung itutuloy pa ang hearing sa flood control. Utang ina naman, kaya nga yun nahintay namin Kung itutuloy nyo ang impeachment, dapat mas ituloy nyo ang flood control kasi iyan ang isa sa napakalaking problema sa ating bansa, Erwin Tulfo. Huwag mong gagawing tanga ang mga Pilipino para hindi ka mamura ng mga Pilipino. Mahirap na, baka mapikon ka sa mura ng mga Pilipino. Mapikon ka tapos bigla ka magsasampa ng kaso. Okay? Ito ay aming sariling komento lamang at reaksyon dito sa mga nabasa naming sinabi mo. Kagaya mo noon, komentarista ka rin. Ganon din kami ngayon. Komentarista din kami. Sir, kung noon, nung kayo'y komentarista pa at ninanais nyo ang pag-unlad at kaayusan ng ating bansa, ganon din po kami ngayon. Sana naintindihan mo kami. Sana buksan ninyo ang Blue Ribbon, simulan na ang pagdinig sa Blue Ribbon sa flood control project. Okay? Erwin Tulfo, mag-aantay kami, sir, Okay? Ito pa, isang balita, mga kababayan. Di ba itong si Gibo Teodoro? Sabi niya nung isang araw, yung mga pro-China daw, na mga government official, mag-resign na daw, sabi. Mag-resign? Pro-China lang po yung binanggit niya, mga kababayan. Paano yung mga mayroong passport ng Maltese? Hindi ka naman pala nagmamahal ng tunay sa pasaporte ng Pilipino na siyang hawak namin ngayon. Kami, wala kami ibang passport. Philippine passport lang talaga. Ikaw, meron kang Maltese passport di umano. Parang ikaw yata, ang mas karapat dapat mag-resign. Ito, mga kababayan, sinupalpal ho siya ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Ito ang gusto kong maging presidente. Paulo Pulong Duterte. Sa totoo lang, love natin si Inday Sara. Naroon na tayo. Gusto rin natin maging presidente si Inday Sara. Naroon na tayo. Pero pwede ba? Bago si Inday Sara, kung sakasakali mang makaligtas siya dito sa impeachment trial, si Pulong kaya muna patakbuhin. Para tuluyan ng malinis ang Pilipinas. Ubus talaga kayo pag si Pulong ang naging presidente. Ito ang sabi ni Pulong, mga kababayan. Kung gusto mo talagang may magbitiw, magsimula ka na sa sarili mo. O kaya, papag-resign mo rin si SP Gatchalian dahil Chinese ang kanyang ama. Di ba? Maltese man. Gibo Teodoro. Sir, mauna daw po kayo na mag-resign. Pinag-resign ho ninyo yung mga pro-China na mga, hindi naman pro-China. Yun nasabi niya, pro-China daw
O sige, pro-China. Sakin natin yung sinabi niya. May mga pro-China daw na mga government official. Sa palagay mo, si Win Gatchalian, kasalukuyang Senate President, hindi yan pro-China? Na ang kanyang ama ay Chinese. Meron silang napakalaking planta sa Valenzuela. Kung daw nagkakamali, hindi lang isa. Baka nga 2, 3 pa yan at malalaking mga planta yan. Saan ang gagaling ang mga materyales na ginagamit nila Gatchalian, ng mga Gatchalian para sa kanilang planta? Galing China. Oh, Gibo. Ikaw talaga, Gibo. Sinamaan ka sa sarili mong bala. Ikaw nga, meron kang Maltese passport. Ang lakas naman ng loob mo, sir. Na pagre-resignin mo ang mga government employee na mga pro-China. Sino-sino ba yung mga yan? Gibo, sino-sino ba yung mga government employee na pro-China? Ba't di mo pangalanan? Isa-isahin mo, mag-name drop ka. Kung sino-sino yung mga sinasabi mo na nananais mong mag-resign na lang kasi di umano pro-China. O ngayon, kami mananawagan sa'yo kasi hindi ka naman pro-China. Pero Maltese passport holder ka. Di mo, hindi ka nahihiya sa sinasabi mo. Ano pinagkaiba ng bansang China at ng Maltese? Sige nga, parehas lang yan, banyagang bansa. Nasaan ang loyalty mo sa inang bayan? Gibo Teodoro, ang kine-question mo, ang ninanais mong magbitiw sa kanyang pwesto o mag-resign, itong mga di umanay pro-China na mga government employee, paano ho kayo? Taga-Maltese pala kayo eh. Mauna ka. Yan ang sabi sa'yo ni Pulong Duterte. Mauna ka. Pangunahan mo, bitbitin mo yung passport ko. Sabihin mo, eto, Maltese passport holder ako. Nauna na po ako nag-resign. O sumunod na kayo, mga pro-China, na mga government employee o official. Sumunod na kayo. Mag-resign na rin kayo. Ganon. Sige nga, gawin mo nga kung kaya mong gawin. Kung hindi mo kayang gawin, Gibo, manahimik ka na lang. Manahimik ka na lang. Alam natin na mayroong mga government official na hindi naman masasabing pro-China sila, pero humahanga sila sa tatag at lakas ng ekonomiya ng bansang China. Walang masama ron. Hahangaan mo ang isang bansa dahil napakalakas ng ekonomiya. Walang masama ron. Katulad ng ginagawa ng presidente mo, Gibo, hangang-hanga siya sa mga puti sa bansang Amerika. Pero ang katotohanan, ginagawa lang siyang tuta. Ginagamit lang siya ng mga kano. Ginagawa lang siyang tanga. Pro-Amerika siya. Di ba? Ang Amerika sa history, isa yan sa mga bumaboy sa bansang Pilipinas. Napakaraming mga kababayan nating namatay, mga kababaihan, ginahasa nitong mga puti. Ang China, meron bang ganoong history sa ating bansa na italaba sa kasaysayan ng ating bansa na minsan ang bansang China ay sinakop tayo. Inagaw ang mga natural resources natin. Binaboy ang ating bansa. Pinatay ang mga Pilipino. Ginahasa ang mga babae. Wala. Pinakaunang dayuhang tumungtong sa ating bansa, Gibo Teodoro, nasa history, walang iba kundi ang China. Pero hindi para sakupin tayo, kundi magkalakalaang negosyo, pangangalakal ang sadya nila sa bansa natin. Tapos sasabihin mo na mag-resign na lang itong mga government official na humahanga lang naman sa bansang China dahil napakaunlad na nila. Unahan mo kaya para magkasundo tayo. O magkasundo kayo. O hindi naman kasi ako government official. O magkasundo kayo ng mga government official na tinutukoy mong dapat nang mag-resign. Unahan mo kaya, Gibo. Ang dami mong yaw-yaw eh. Hindi mo naman kayang gawin. Ikaw nga, Maltese passport holder eh. Di ba? O eto pa, mga kababayan. Isa pang balita. Nagtataka ako. Dito sa mga taga-Pasig. Taga-Pasig daw eh. Sabi ho dito sa kumakalat ngayon sa social media, mga kababayan. Itong sinabi di umano ng mga residente ng Pasig para kay Nicolas, yan. Tory III. O ito sabi residente ng Pasig. Sinabing panahon na para tumakbo si Tory bilang mayor ng Davao City. Residente po ng Pasig. Hindi po ng Davao City ang may sabi. Sino-sino ba ito? ng mga residente ng Pasig. Meron bang isa dyan na kapitan man lang, konsehal man lang, vice mayor man lang? Sino? Sino-sino kaya ito, mga kababayan? Shout out po sa mga taga-Pasig. Kung may nanonood pong taga-Pasig dito, baka may nalalaman po kayo na mayroong isang government official din na mula sa Pasig ang nagsabi nito na patakbuhin si Tory sa Davao City. Paki-comment naman po, baka may nalalaman ho kayo. Ngayon, kung sino-sino man kayong mga residente ng Pasig na nagsasabing napapanahon na para tumakbo si Tory bilang mayor sa Davao City, parang maliho yata kayo. Bakit hindi nyo na lang po patakbuhin si Tory sa mismong lugar ho ninyo dyan sa Pasig? Paglabanin ninyo sila ni Vico Soto. Di ba?
nang mapalitan na rin yung mayor ninyo. Di ba? Subukan natin. Ang galing nitong si Torre. Kayo naman, mga taga-Pasig, itatamay nyo pa ang Davao. Masaya na kami sa mga Duterte. Kailanman hindi namin hinangad na mapalitan ang mga Duterte o maalis ang mga Duterte sa pamumuno sa Davao City. Sa inyo na lang po, si Torre. Huwag mo na pong ibigay sa amin. Binasura na po yan ng buong Mindanao. Kahit nga daw mga kapitbahay niya sa Davao City, may bahay yan sa Davao eh. Binabanatan yan, pinagchichismisan di umano yan eh. Binasura na po ng Davao City. Si Torre. At saka matagal lang hindi nakatira yan sa Davao City. Sa inyo na lang yung basura. Huwag nyo na lang po itapon sa Davao. Pwede ba? Kayo naman. Nandadamay pa kayo ng malas eh. May dalang sumpa itong mama na ito. Hawak niya na ang pagiging PNP general, pinakamataas na general sa kapulisan. Lumagapak pa. O di bagay, kamalasan yan. Sumpa yan. Inyo na lang po yung basura. Huwag nyo na lang pong ibigay sa aming mga taga-Davao, ha? Okay? Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Huwag si Torre.